tapos na po kami sa pag-submit ng aming manifestation. So instead of reply, manifestation po yung aming sinumite bilang tugon sa answer ng ating Vice Presidente. Dahil naniniwala po kami, ito naman ay parang non-answer din yung kanyang sinumite. Sa maraming dahilan, no, yung laman ng aming manifestation, unang-una, doon sa kanyang answer kasi parang pinapamotion to dismiss niya. This is like parang motion to dismiss. At naniniwala kami na wala namang karapatan ang o otoridad o power ang Senado para ito ay desisyonan. Dahil ang tanging trabaho ng Senado ay itry at yun po ay maliwanag sa ating saligang batas. The Senate shall try upon receiving the articles of impeachment, the Senate shall proceed to the trial forthwith. So yan po yung maliwanag. So yung the only reason or the only way para ito ay ma-dismiss ay kung nag-render na ng desisyon ang Senado at it's either acquit or ma-convict yung ating Vice Presidente. So, isa po ito sa aming argumento. Pangalawa po, sinasabi rin po namin sa aming manifestation na ang Senado ay hindi po appellate court. Dahil kinu-question po ng ating Vice Presidente ang jurisdiction ng House Committee on Justice. At sinasabi po nila na ito daw po ay walang jurisdiction dito po sa pagtatry ng impeachment. Maliwanag po sa ating saligang batas na ang House ay may exclusive jurisdiction, may exclusive power to initiate impeachment proceeding. Kung ito naman po ay tutugunan ng Senado o didesisyonan, base po dito sa argumento ng ating Vice Presidente, parang ang nangyayari po, parang sila po ay nagdedesisyon at bilang isang appellate court. At isa pa po sa mga argumento nila sa kanilang answer ay kino-question nila ang jurisdictional at constitutional proceedings. Alam po ninyo, ito po mga issues na ito ay ni-raise na rin po nila via petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema. So, kung ito po ay tutugunan po ng Senado, di parang pinangungunahan pa po nila ang Korte Suprema. Kaya po kami, yan po yung mga sagot po namin sa aming manifestation. Now, nasa estado na po tayo kung saan by Monday, due po kami para magsumite ng aming pre-trial brief. At sa June 18, dito na po gaganapin ang pre-trial conference. Ang pre-trial conference po ay hindi po ito covered live by media. So, hindi po ito open for public. So, ito po ay gaganapin lamang sa Senado kung saan dito po ay magkakaroon po kami ng stipulation of facts, marking of evidence, at dito din po ilalahad yung mga magiging testigo po namin kung sino-sino po. Ito po ginagawa to prevent surprises pagdating na po sa trial proper. At sa July 6, dito na po naka-schedule ang trial proper po sa Senado. So magandang umaga po sa inyong lahat. Kung dun sa pre-trial brief, conference, may we know kung gaano karami yung ipipresentang witness ng prosecution, if you are at liberty to disclose? More or less 25, more or less. So po pwedeng mas madagdagan kasi normally may mga reservation po yan. So for additional witness na sa ngayon ay hindi pa namin i-consider. So more or less, yan po yung magiging... pero pinakamarami po kasi dyan is yung dalawa, yung sa unexplained wealth at saka dito po sa confidential fund. More or less, kung dun po sa
pagdinig ng Justice Committee, nagkaroon na rin ng ideya ang mga mamamayan kung sino yung iba na maaring maging witness. Pero meron bang inaasahan tayo na malalaking mga pangalan? May mga kinukonsider pa po kami, pero as of now, hindi pa po namin po pwedeng i-disclose dahil pinafinalize pa lahat ito. But when the proper time comes, siguro i-divulge din po namin. Sino magte-take part dito sa pre-trial? Sino yung participant sa pre-trial conference? Senator tsaka impeachment team? Kami po ang nandun doon, yung parte po ng defense, mga defense lawyer po ni Vice President. At kami po, kasama po yung mga private prosecutor. May mga private prosecutor po kaming kasama. Yung pong paraan kung papaano sinagot nung kampo ni Vice President yung mga charges po sa kanya. At sabi nyo nga po, ang description din ng iba medyo ampaw. At ito rin yung paraan kung paano nila sinagot yung mga nagdaan. Prelude po ba ito na maaring ito yung magiging taktika din nila dun sa actual trial? Siguro ang dahilan kung bakit ganito yung sa kanilang sagot, dahil siguro wala sila may sasagot. So aasa po sila sa mga objection pagdating po sa trial. Kaya nga napakahalaga po kung sino po yung uupo bilang presiding officer. Dahil yung po yung popokpok ng gavel at magro-rule sa mga objection na gagawin po ng both camps. So, kaya nga po kami, hindi naman po namin hinihingi, nakampihan kami. Ang gusto lamang po namin ay isang maging, ang isang hukom na wala pong pinapanigan, bagkus ang taong bayan. Yun lang po yung gusto namin. Para maipresenta po namin ng maayos ang aming mga ebidensya. Kasi kahit gaano po kabigat ang aming ebidensya, kung ito naman po ay hindi papayagan ng presiding officer o ng mga senator judges, at ng mga senator judges, magiging baliwala lamang po ang mga ebidensya. Kasi it's either yung senator judge na presiding officer ang magdidesisyon o po pwede po niya itong bagsak sa ang pagdidesisyon, pwede pong ibigay sa mga senator judges via vote. Hindi pa malinaw sa ngayon kung sino ang pipreside dun sa impeachment trial. Kasi based po dun sa dating rules, pagka ang presidente po ang nililitis sa impeachment, automatic ang Chief Justice. Pag hindi po ang presidente ng Pilipinas, all other impeachable officers like the Vice President, Ombudsman, members of the Supreme Court or Constitutional Commission, ang uupo dun ay yung Senate President. Pero naalala ko po, nung nakaraang o nung huling session po ng Senado, inamyendahan po nila yung kanilang rules kung saan pagbobotohan nila kung sino ang uupo bilang presiding officer. So po pwede pong ikaw yung, pwede pong si Senate President Twin Gatchalian ng Senate President na nire-recognize ngayon, pero hindi siya yung uupo bilang presiding officer. So, posible po yun. Based po dun sa bagong amended rules. Kung mag-insist si Senator Cayetano na siya yung still the Senate President, magkakagulo ba yung pre-trial conference? Well, ito po kasi, basta't kami po sa party po namin, sa House at sa prosecution panel, ang nire-recognize po namin ay yung leadership po ngayon ni Senator Win Gatchalian.